Class, imagine mo ito ha. May data ka, tables, graphs, charts, pero ang tanong, naiintindihan mo ba talaga or tinitingnan mo lang? Kasi minsan ganito tayo. Nakikita natin ang graph. Sabi natin, okay, mataas, mababa, pero hindi natin alam bakit mataas, bakit mababa. So today, ang goal natin simple lang, from data to meaning. Hindi lang tayo magbabasa ng graphs, iintindihin natin ang story sa likod ng numbers. Parang detective lang. Ang data ang clues, ikaw ang mag investigate. By the end, hindi ka na lang reader, magiging interpreter ka na ng data. Game? Ngayon, level up tayo. From data to story. Tingnan mo itong dashboard. Ang daming charts, graphs, colors, parang ang ganda tingnan. Pero ang tanong, naiintindihan mo ba ang sinasabi niya? Kasi hindi sapat na marunong kang magbasa ng graph, kailangan marunong kang mag-connect ng patterns. Halimbawa, tumaas ang sales. Pero bakit? Dahil ba sa marketing? Season? Random lang? Diyan pumapasok ang totoong skill, analysis. Hindi ka na lang tumitingin, nag-iisip ka na. So ang mindset natin, hindi ano ang nakikita ko, kundi ano ang ibig sabihin nito. From basa to unawa. Okay class, ngayon, pagsasamahin na natin lahat. Tables, graphs, charts, hindi na sila hiwa-hiwalay. Isa na silang kwento. Parang ganito, may table ka ng scores, may graph ng trend, tapos may explanation. Ang tanong, aligned ba sila? Kasi minsan, maganda ang graph, pero hindi tugma sa data. O kaya tama ang numbers, pero mali ang interpretation. So ang goal natin dito, consistency at connection. Tanungin mo lagi, sinusuportahan ba ng data ang graph? Match ba ang conclusion sa evidence? Hindi pwedeng hula lang. Kailangan may basehan. Dito ka na magiging tunay na analyst, hindi lang marunong tumingin, kundi marunong mag-validate ng katotohanan. Okay class, balik tayo sa basics. Pero ito yung basics na madalas minamaliit. Reading tables and graphs. Akala natin madali, pero dito maraming nagkakamali. Una, identify mo muna ang variables. Ano ang nasa X? Ano ang nasa Y? Ang nasa X, iyon ang horizontal axis and ang Y, ito ang vertical axis. Example, variable x mo is number of hours of studying. Tapos ang variable y mo is grades mo sa quiz. Dito, tinitingnan natin if may relationship ba ang variable x and variable y. Pag dumami ba ang number of hours of studying, tumataas din ba ang score sa quiz. Kaya hindi natatapos sa variable identification. Unang step, again, identify the variables. Pangalawa, hanapin ang pattern at trend. Tumataas ba? Bumababa? May biglang spike? At pangatlo, check ang scale at labels. Minsan dito tayo naloloko, yung graph mukhang dramatic. Pero pag tinignan mo ang scale, maliit lang pala ang difference. So tandaan mo, hindi lang tingin, kundi intindihin bawat detalye. Kasi dito pa lang, panalo ka na o mali ka na agad. Class, ito na yung pinaka-critical, independent at dependent variable, plus ang connection nila sa x at y axis. Simple lang ha. Ang independent variable, ito yung cause, yung kinokontrol mo, at kadalasan siya ang nasa x-axis. Ang dependent variable naman, ito yung effect, yung nagbabago, at siya ang nasa y-axis. Halimbawa, study time at grades. Study time ay x-axis ay independent. Grades ay y-axis ay dependent. Ngayon, ito ang catch. Pag napagbaliktad mo ang x at y, automatic. Mali ang interpretation mo. So lagi mong itanong, ano ang dahilan? X. Ano ang resulta? Y. Kasi ang graph,
Hindi lang drawing yan. Yan ay representation ng relasyon ng variables. Kapag malinaw sa iyo ang x at y, mas malinaw ang kwento ng data. Dito nagsisimula ang tamang analysis. Okay class, eto na. Focus tayo ha. Wag muna sa kulay, wag muna sa font. Basahin natin ang tanong. What should you check first in a graph? A. Color. B. Variables. C. Title. D. Font. Ngayon, isipin mo, pag tumingin ka sa graph, ano ba ang pinaka-importante? Yung kulay? Pampaganda lang yan. Yung font? Design lang yan. Yung title? Helpful. Pero hindi pa sapat. Ang pinaka-core ng graph ay variables. Kasi kung hindi mo alam kung ano ang x at y, hindi mo maiintindihan ang buong graph. The right answer is variables. Letter B. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, focus ka naman. Unahin mo lagi ang variables. Doon nagsisimula ang tunay na analysis. Kadir?